Goods. And praise the Lord. Salamat po sa ating Panginoon na nakita-kita na naman tayo. Nakakatuwa kahit late yung gawain natin. Majority na nandito, Philippines pa din eh. Yan, kasi nga talagang itong Bible Study Bites online natin, kaya siya late dahil nga sa mga OFWs natin. Pero ngayon yata naging busy sila, lalo nitong Ramadan. Pero they see to it na napapanood nila yung mga uploaded videos natin dun sa ating page. So nakalagay dyan sa screen, so paki-utilize po ng inyong mga monitors, ng inyong screen. Yan, nakalagay dyan yung groups po, yung group po natin. Kung hindi pa kayo naka-join dyan, make sure po na maka-join tayo para kita nyo po yung mga updates, announcement po natin dyan sa ating group. Buhayin po natin yung group natin kasi yung iba na nakaka-attend dito sa Bible study natin, mga walk-in sila. Kung kumbaga sa physical church, mga walk-in. So walang nag-invite sa kanila, kagaya ni Sister April from Canada. So wala naman talagang nag-invite kay Sister April. Nakita niya lang yung group natin, tapos nakapag-join siya, and until now, kasama natin siya na nakakapag-serve kay Lord sa ganitong platform, sa ganitong community. Yon, praise the Lord. Kung kaya niyo nga buksan yung inyong mga webcams, camera, mas maganda po para magkakitaan tayo. So let's start. Last month, month of May, and up until now, may isang mayor na nag-trending. At naniniwala ako na kilalang kilala ito, lalo na mga nandito sa Philippines. Siguro kahit yung mga nasa ibang bansa, mga TFC subscriber, trending ito kahit sa social media. Ito ay none other than si Mayor Alice Go. Go or Go? Paano ba pronunciation? Basta Go. Ayan, ng Bamban, Tarlac. So sa mga hindi pa familiar sa kanyang Oo. muka, Guo. O, basta yon. Ayan. Yan. Siya ba yan? Ay, hindi. Si ano pala yan? Si Goku Zen pala yan. Ano? Yan. So joke lang yan. Ito talaga yung picture niya. Yan ba? Yung pangalawa? Yan ba, Sister April? Lori Ann? Yan ba? Hindi, no? Sino ba yan? Gokuzen tsaka si Sanchay. So mapaghahalatan dito yung mga mga kaedaran ko. So hindi yan si Alice Go. Yan lang yung mga ginagamit na meme na kamukha daw ni Alice Go. So ito talaga si Mayor Alice Go. Ngayon ang tanong, bakit ba siya nag-trending? Sabi dito sa na research ko, she's trending in the Philippines due to her recent suspension ordered by the office of the ombudsman. So she was suspended doon sa kanyang position. Itong si Mayor Alice Go and other officials are accused yung ginamit dito sa term na research ko, hindi ito galing sa akin. She was accused of granting business permits sa isang POGO operation na involved daw sa human trafficking and other illegal activities. Also, kine-question din yung legitimate or real nationality nitong si Mayor Alice Go sapagkat hinihinalang siya ay isang spy from China. Lalo't alam natin na may territorial dispute dito sa West Philippine Sea. Actually, kapag nakikita ko yung news na yan, ina-avoid ko yan. Medyo na-anxious kasi ako pag yan yung nakikita ko. Parang iba yung nararamdaman ko. Siguro nandun yung tinatawag na pangamba, fear, kaya dapat pinagpe-pray po natin ang bansang Pilipinas. Dahil alam natin napakaliit ng bansang Pilipinas, yung military might na meron tayo, hindi talaga nito kaya yung puwersa na mayroon ang bansang China kapag nagkaroon ng tinatawag na war. Kaya very important na pinagpe-pray po natin ang bansang Pilipinas. Yung mga kapatid po natin na nasa ibang bansa, ipag-pray niyo po kami dito sa bansang Philippines. So naging laman ito ng social media, itong patungkol kay Mayor Alice Go. Naging laman ito ng YouTube, naging laman ito ng Facebook, TikTok at iba't iba pang mga social media platforms. Yung mga hearing sa Senate, sa Senado, kalimitan ginagawang memes. Marami tayong makikitang mga compilations ng mga interviews na mga pagdinig na nandun si Mayor Alice Go, tulad nung kausap siya ni Karen Davila ba yun? Kung di ako nagkakamali, yung medyo utal niyang pananalita sa letter L, yung pag-aaral, yung nalabas yung dila niya. So yung mga Pilipino talagang napakaraming gamitin ko yung term, allow me to use the word, napakaraming kalokohan
ng mga Pilipino. So ginagawa nilang meme itong issue na ito. Lalong-lalo yung isa sa favorite line na isinasagot ni Mayor Alice Go sa mga ibinabatong probing questions sa kanya. At ito ay ang linyang, syempre alam na alam ng lahat, hindi ko na po maalala, Your Honor. The term Your Honor, sabihin ng lahat, kahit nakamute kayo, Your Honor. Yan, yung term na Your Honor, it is a formal way of addressing judges or justices in courts of law. So hindi lang sa Pilipinas ganun. Maging sa ibang bansa, particularly in the United States at sa mga English-speaking countries, yun yung tawag nila sa mga nasa authority sa loob ng korte, Your Honor. It is used to show respect and acknowledgement of their authority and position on the bench. Pagpapakita yun ng paggalang doon sa mga nasa posisyon doon sa loob ng korte. So the Tagalog equivalent of Your Honor is inyong kagalang-galang or simply kagalang-galang. So yung salitang honor, kagalang-galang. Now let's go to the Bible. Sa Bible, alam natin kung sino yung dapat nating binibigyan ng pinakamataas na paggalang or reverence, pagpitagan na tinatawag. Ang pinakamataas na Your Honor sa lahat ay ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Dapat maging malinaw yan sa atin. Siya yung may pinakamataas na authority, siya yung may pinakamataas na honor sa lahat. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ngayon, kung tayo ay haharap sa korte ng Diyos, halimbawa lang for example, tayo yung nalilitis, tayo yung haharap sa korte. Tatanungin tayo ng mga questions na related sa buhay natin bilang Christians. Masasagot kaya natin yung mga probing questions with confidence and with specific details. O lahat tayo biglang magiging Mayor Alice Go. At ang isasagot din natin sa Diyos, hindi ko na po maalala, Your Honor. So yan yung pag-uusapan natin sa gabing ito. Yan yung pinaka-title natin. Actually, yan yung pinaka-theme natin for this month. Hindi ko na po maalala, Your Honor. Let us close our eyes and we are going to pray. Hallelujah, Jesus. Heavenly Father, in the name of the Lord Jesus Christ, nagpapasalamat po kami sa iyo sa pagkakataon na kami po ay makapaglingkod sa iyo sa pamagitan ng ganitong platform, Panginoon. Ang mga advanced technology sa panahong kasalukuyan, nagagamit ng maraming tao para manlamang, para gumawa ng kasamaan. Pero kami, Panginoon, gagamitin po namin yung mga available technologies that we have today for your glory, Panginoon. Tulad nitong Zoom, tulad ng mga devices na mayroon kami, gagamitin po namin ito para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. At alam po namin sa pamagitan ng ganitong community, marami ang naaabot ng iyong mga salita, marami ang na-exhort, marami ang titibay sa kanilang pananampalataya, marami ang napapalakas, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, samahan mo po kami dito sa aming Bible Study Bites online sa gabi po na ito. At bagaman kami magkakaiba ng lugar, magkakalayo, meron sa Pilipinas, meron sa ibang bansa, pagbuklorin mo po kami ng nag-iisa mong pag-ibig, Panginoon. Maranasan namin ang iyong presence habang kami ay nakikinig po ng iyong mga salita. Maraming pong salamat, Panginoon. We give you all the glory, the highest praise, and the reverence, the honor that you deserve. In Jesus' mighty name, and all say, Amen. Praise the Lord. So, likas sa ating mga tao, yung pagiging forgetful, pagiging makakalimutin. Kaya nga ang sakit daw sa kalimot ay ang sakit daw sa kalimot ay paalala or reminder. Lahat tayo nakaranas na makalimot. Lahat tayo guilty sa bagay na yan. Minsan hindi natin maalala yung pangalan ng mga old acquaintances natin, mga dati nating classmates, hindi na natin maalala. Minsan kausap mo na, tagal-tagal mo nang kausap, tapos hindi pala tanda yung pangalan mo. Naalala ko dati, no? May pinuntahan akong Bible study. Medyo senior na kasi yung yung host ng Bible study, lola na. Siguro 1 hour na kaming nag-uusap, ang dami namin pinagkukwentuhan. Bigla niyang sinabi sa akin, ano nga ulit pangalan mo? 1 hour na kami nag-uusap na, 1 hour na kami nagkukwentuhan. Bigla, nung time na kailangan niyang bagitin yung pangalan ko, hindi niya mabanggit. Kaya bigla niyang nasabi, ano nga ulit pangalan mo? Sabi ko nga sa kanya, nakakatampo naman kayo na, 1 hour na tayong magkausap, tapos di mo pala tanda yung pangalan ko. So, minsan talaga, lalo kapag talagang sa ganong age, di ba, old age, yan yung mga signs of aging, nagiging makakalimutin
tayo. Minsan hindi mo maalala saan mo nilagay yung susi. Hindi mo maalala saan mo nilagay yung cellphone mo. Anong birthday ng kapatid mo. Naniniwala ako marami nandito sa Zoom ngayon, hindi ninyo alam yung birthday ng iba nyong kapatid. Hindi nyo alam kung 19 ano pinanganak ang nanay or tatay ninyo. Yan. Minsan nakakalimutan na natin yung ganyang mga bagay. Minsan sarili mong contact number, hindi mo tanda, hindi mo maalala. Lalo ngayon, hindi na masyadong uso yung nagme-memorize ng ng SIM card number dahil meron ng messenger. Pero nung kapanahunan ni Ate Lori Anyo, kapanahunan ni Kuya Marvelous, talagang marami tayong mga sa ulong mga SIM card number, marami tayong sa ulong phone number, lalo sa mga umabot sa sa mga nagka-clan nung unang panahon. Ewan ko kung naabutan niyo yung mga clan, mga GM. Uso noon na talagang minememorize yung phone number. Pero ngayon, sa panahon ngayon, ang mga tao dahil advanced technology, convenient na ang mga bagay, marami na tayong nakakalimutan. Kalimitan nakakalimutan natin yung mga basic sa buhay natin. And as we grow older, minsan mapapasabi ka na lang, ay, hindi pala ako nakapag-breakfast. Ay, nakalimutan ko palang mag-lunch. 'Di ba nagigilty tayo sa ganyang mga bagay. Sister Christine, 'di ba minsan ganyan yung mga topic natin. Nakalimutan ko palang kumain. Di pa pala ako nagbe-breakfast, di pa pala ako nagdi-dinner. So yung mga basic, minsan nakakalimutan natin. And we are all guilty minsan sa ating mga buhay sa pagiging forgetful. Especially sa mga tinatawag na basics. Minsan ganyan din sa buhay Kristiyano. Sa buhay natin as Christians. Kung ano yung basic, yun yung nakakalimutan. Nakakalungkot, sadyang kinakalimutan. Mga basic na yun sana yung magpapanatili ng close, cleaving, maayos na relationship natin with the Lord. Ngayon nag-search ako, ano ba yung top 3 basic spiritual needs ng isang Christian na nakakalimutan or kinakalimutan natin intentionally. So tatlo lang itong ibibigay ko para mabilis lang tayo, hindi ganun kahaba. Mga basic tong babanggitin ko pero kalimitan ito yung nakakalimutan or kinakalimutan nating gawin bilang isang Christian. Una, basahin ng lahat. Ready, start. Prayer. Panalangin. Ang ibig sabihin ng prayer, setting aside time each day to communicate with God, seeking His guidance, expressing gratitude, and interceding for others. So, ibig sabihin, ang prayer, hindi lang pang sarili. Ayan. So, sa prayer pala, pwede ka rin maging selfish, Kapag puro sarili mo lang yung pinagpe-pray mo, sariling loved ones mo lang yung pinagpe-pray mo. Bilang Christians, dapat malawak yung kumbaga sa vocabulary, dapat malawak yung vocabulary natin when it comes to prayer. Ibig sabihin, marami tayong pwedeng ipag-pray. We have to intercede for other people. Kagaya ng binanggit ko kanina, dapat pinagpe-pray natin ang bansang Pilipinas. Pinagpe-pray natin yung mga ibang bansa na nakakaranas ng mga persecutions, nakakaranas ng giyera, nakakaranas ng kahirapan. 'Di ba recently nagkaroon ng matinding lindol yata dyan sa Taiwan. Yung message kita, di ba, Lori, nung nakaraan, yan dapat pinagpe-pray natin, lalo kung alam natin na yung may mga kapatid tayo doon, may mga mahal tayo sa buhay, dapat pinagpe-pray natin kahit yung ibang mga tao. Dahil tatandaan natin, tayo man, bunga tayo ng panalangin, produkto tayo ng prayer. Di ba sabi sa kanta ni Don Moen, someone is praying for you. I am not talking about meal or grace prayer. Kasi pwedeng sabihin, ay brother rin ako lagi nagpe-pray 3 times a day, breakfast, lunch, and dinner. Hindi yung grace prayer yung tinutukoy ko. Kasi pwede mong ipaghambog yan pero hindi yan yung prayer na pinag-uusapan natin. I am talking about your intimate, yung talagang oras na nakalaan mo para kay Lord, para makipagkwentuhan sa Kanya bilang isang anak na nagkukwento sa kanyang tatay, bilang isang anak na maraming gustong isumbong. Kasi tayo mahilig magsumbong kung kani-kanino mga tao Minsan ang sumbong natin sa social media post, bakit hindi ka magsumbong sa Diyos? Kay Lord ka mag-confide. Dun sa spiritual father ka, magsabi ng mga hinanakit mo, ng mga rants mo, ng mga gusto mong event out. Bilang isang anak na nasasaktan at nahingi ng comfort sa papa niya. Yan yung intimate prayer na tinutukoy ko dito. Kailan ka huling naglaan ng talagang oras para kausapin ang Panginoon?
Tandaan nyo, isa kasi sa kumakain, or gamitin ko yung termino, isa sa numanakaw ng marami nating oras from the Lord ay ang technology. Kaya binanggit ko sa prayer kanina, kung na-notice ninyo, yung available advanced technologies na meron tayo, magamit natin for the glory of the Lord. Kasi maraming gumagamit ng advanced technology para mandaya ng kapwa, para gumawa ng kasamaan. Pero tayo as Christians, we have to utilize, we have to maximize all the advanced technologies na mayroon tayo for the glory of the Lord. Pero kalimitan, yung mga technology na yan, specifically, particularly phones na mayroon tayo, yan yung kumakain at numanakaw ng napakarami nating oras. So, ewan ko kung na-notice ninyo sa story ko nung nakaraan, yung movie na pinahulaan ko nung isang araw. Sabi ko, makahula nitong movie na in-screenshot ko, pinicturean ko, bibigyan ko ng 50 pesos na GCash. Nakakatawa yung mga message sa akin eh, mga hula nila, Enteng Kabisote, ayan. Sabi ko nga, hindi ako na, hindi ko genre yung ano, Enteng Kabisote. Ayan. Tapos sinabi ko yung kung anong movie yun nung sumunod na araw. Yung movie na pinanood ko noon ay Filipino movie, Family Matters. Kasi parang 2 years ago, nakita ko na yung trailer niyan. 2 years ago or a year ago. Maganda kasi yung trailer eh. Parang trailer pa lang, nakakaiyak na kasi tayong mga Filipino, we are very family-oriented. So iba talaga yung touch, iba yung hipo sa atin, iba yung kick ng ano ng mga kwentong pampamilya sa ating mga puso. So ngayong kagabi ko lang siya natapos talaga. Merong part nung ah, movie na napakagandang i-apply ng bawat pamilyang Pilipino kasi humingi ng kahilingan yung padre de pamilya doon sa movie. Nagpunta sila sa isang parang recreational place, nag-outing sila doon, buong pamilya, pero meron siyang kahilingan doon. Naglabas siya ng parang isang maliit na basket, ilagay daw doon lahat ng phone nila. Lahat sila, lahat ng apo, pati yung mga nakatatanda. So lahat sila nag-surrender ng phone nila doon. Iniisip ko, ang Diyos kaya ganun din yung healing sa atin minsan. Possible no, ganun din yung healing ng Diyos sa atin minsan. Na anak, surrender mo muna yung phone mo sa akin. Laan ka muna ng time para sa akin. Tayo muna yung mag-fellowship, tayo muna yung mag-communion, bigay mo muna yung time mo para sa akin. May part nung movie na yon sa medyo bandang dulo-dulo, nung isinaoli na nung padre di pamilya yung mga phones nila. Huling kumuha ng phone niya, if I'm not mistaken, yung panganay na lalaki, si Noni Buencamino. Tapos kausap siya ng tatay niya. Habang kausap niya yung tatay niya, sumasagot naman siya sa tatay niya, pero hindi siya nakatingin sa mukha ng tatay niya. Nakatingin siya dun sa cellphone habang siya ay sumasagot, which is guilty tayong lahat sa ganyan. Minsan may kausap tayo, pero sa phone tayo nakatingin. Pero kung sa unang panahon, ang tingin doon bastos, 'di ba? Which is true talaga. Inaccept na lang natin sa generation natin ngayon, pero bastos 'yon. Nakikipag-usap ka tapos hindi ka nakatingin sa tao, doon ka sa phone nakatingin. Habang nung kausap nung tatay, si Noni Bencamino na nagse-cellphone, hinarangan nung tatay yung screen ni Noni Bencamino. Tapos sabi niya, your phone will always be there, but I won't be. Yun yung linya nung tatay dun sa movie. Yung phone mo, lagi lang naman nandyan yan. Pero ako, hindi habang buhay na nandito, lalo't matanda na yung kanyang tatay. Siguro ganun din ang Panginoon sa atin. Although ang Panginoon naman lagi siyang nandyan, hindi siya mawawala sa atin. Pero naniniwala ako kung nagkakaroon ng kahilingan ng Diyos sa bawat isa sa atin sa generation natin ngayon, sa panahong kasalukuyan na meron tayo, isa yan sa magiging kahilingan ng Panginoon sa atin na isurrender muna natin yung phone natin sa Kanya at maglaan tayo ng time sa Kanya. Na siya lang, nandun talaga yung focus natin sa Kanya. Talagang nakatingin yung mga mata natin sa Kanya, nakalaan yung mga oras natin para sa Kanya. Kailan ka huling nakipag-usap sa Panginoon? Tiyak marami sa atin kung magiging honest tayo, ang isasagot natin sa Kanya, hindi ko na po maalala, Your Honor. Sunod na basic na nakakalimutan na nating maraming mga Kristiyano, Bible reading.
Ano ibig sabihin ng Bible reading? Reading and meditating on scripture daily to understand God's word and apply it to one's life. So, ang ibig sabihin dito, ang pagbabasa ng ang Bible reading, hindi lang siya talaga pagbabasa or pakikinig lang. Sabi 'di ba sa book of James, be ye not hearers of the word only, but be doers of the word. Ibig sabihin yung napapakinggan natin dito sa Bible Study Bites online, napapakinggan ninyo sa church every time na umaattend kayo ng gawain ng Panginoon, dapat hindi pasok sa kabilang tenga, labas sa kabilang tenga, kundi diretso sa puso at ia-apply natin ito sa ating mga buhay. Ang tanong, kailan ka huling naghimaymay? Kailan mo huling ninamnam? Kailan mo huling inupuan ang Bible? Hindi literal na inupuan yung Bible. When I say inupuan, talagang umupo ka, naglaan ka ng time to meditate, to reflect doon sa Word of God. Kailan ka huling nag-devotion? Nowadays, Facebook is the most open book. There is nothing wrong with using Facebook. Kahit ako, gumagamit ako ng Facebook. But remember that Facebook cannot provide the wisdom that the Bible offers. Yan yung pakatatandaan ng bawat isa sa atin. Facebook cannot provide the wisdom that the Bible offers. Sige, tingnan niyo yung nasa screen at isip-isipin natin yung bagay na yan. That's something to ponder upon. Read the Bible. Kapag nagbabasa ka ng Bible, mananalamin ka kung ano yung mga dapat ayusin at mabago sa sarili mo. Read Facebook, manalamin ka sa Facebook, at ang gusto mong maging reflection ay kung ano yung nakikita mo sa Facebook. Puro magagandang posts ang nakikita natin without us realizing, puno na pala ng inggit yung ating mga puso. Kasi sa Facebook, lagi natin nakikita puro magaganda. Pero katotohanan, kalimitan ng post sa Facebook, mga hindi naman totoo. Marami akong kilala. Ang sweet-sweet na mga pinopost silang pictures na mag-boyfriend, mag-asawa, pero hindi naman talaga maayos yung relationship nila sa tunay na buhay. Kumbaga on cam parang maganda, pero off cam hindi naman talaga ganun yung totoo nilang buhay. Yun lang yung gusto nilang ipakita sa Facebook, but in reality, hindi naman talaga ganun. Kaya minsan naiinggit tayo sa mga nakikita natin sa Facebook. Kasi purong maniningning sa mata yung nakikita natin sa Facebook. Mga bagay na lagi nating tinututukan. Pero pag Bible ang kaharap mo, you will then realize, kumpleto ka na pala as long as you have Jesus. Sapat na pala yung biyaya ng Diyos sa lahat ng mga bagay na feeling mo wala ka or feeling mo wala ka pa. Pero di natin yung nakikita. Alam niyo kung bakit? Kasi nakakalimutan nating maglaan ng oras sa kanyang mga salita. Kailan ka huling nagbasa ng Bible? Ang isasagot ba natin? Hindi ko na po maalala. Your Honor. Siyempre tayo nakakaalam niyan sa ating mga sarili. Panghuli, na basic pero nakakalimutan nating gawin, worship. Ibig sabihin, engaging in regular, personal, and corporate worship. So kasama na dyan yung pag-attend sa church, corporate worship through singing, praising, and adoring God to cultivate a deeper sense of His presence and majesty. Kailan ka huling totoong nagpuri sa Panginoon? Hindi yung kakanta ka lang, kundi yung talagang dinidesire mo na, Lord, andito ako para maranasan po kita. Gusto ko pong maramdaman yung presence mo. Worship is dry. Ang paglilingkod, pagpupuri sa Panginoon, pag-attend sa church ay dry, tuyo, kapag hindi mo dinidesire na maranasan yung presence ng Panginoon. Luging-lugi yung pinamasahe mo kapag hindi mo na naramdaman, hindi mo naranasan yung presence ni Lord. Nandun ka na lang din sa church eh. Umattend ka na lang din eh. Umattend ka na lang din, nagpuyat ka na lang din sa Bible Study Bites online, but hindi mo pa i-desire na, Lord, nais ko po, gusto ko pong maranasan yung presence mo. At yung presence ni Lord, hindi niya pinagdadamot ito sa mga totoong nagde-desire ng bagay na ito. Kung may desire ka talaga na maranasan siya. Hindi rin limited ang presence ni Lord sa laki ng church, sa platform na ginagamit, kahit dito sa Bible Study Bites online, you can feel the presence
of the Lord. Basta open yung heart mo to experience His presence. When was the last time you worship the Lord? Ang isasagot din ba natin, hindi na natin maalala. Isa sa highest form of worship ay hindi kung ano yung pinakamataas na Christian songs na pwede mong kantahin na talagang lalabas na yung litid mo. One of the highest forms ng worship kay Lord ay obedience sa kanyang mga salita. Isa yan sa pinakamataas na isa yan sa highest form ng pag-worship kay Lord, pagsunod sa kanyang mga salita. Yan yung isa sa pinakamataas na worship na gustong-gustong makita ni Lord sa buhay natin. Ulitin ko yung tanong, when was the last time you worship the Lord? Ang isasagot ba natin, hindi ko na po maalala, Your Honor. Tayo po nakakaalam yan sa ating mga sarili. So mga panghuli na lang, this message for tonight is not to condemn us. This is not to prove that we are guilty. Although most of the time, if we will admit and confess, we are. Guilty talaga tayo sa mga bagay na to. This message is for us to realize and reflect that we have to do something kapag nakakalimot na tayo. Laan tayo ng time sa Panginoon. After this meeting, after this Bible Study Bites online, after this Zoom meeting, mag-reflect tayo sa ating mga sariling kinaroroonan. Reflect ka dyan sa kwarto mo. Reflect ka dyan sa harapan ng computer mo. Reflect ka dyan sa inuupuan mo. Maglaan ka ng specific na oras kung saan talagang you will close and you will lock your door. Just to spend a moment para kausapin ng Panginoon. Kailan ka huling nag-lock ng kwarto para sa pananalangin? Tayo po ay nakakaalam niyan. Maglaan ka ng notebook. Bili ka ng bagong notebook kung saan doon mo isusulat yung mga devotions mo. Di ba, Sister April nag-share ng devotion niya nung nakaraan. Kaka-bless yung doon, yung different approach sa Sermon on the Mount. Kung pinanood niyo yun, yan ako, pinapanood ko yung mga sinasad nilang ganyan na nakaka-bless. Yung ganyan mga videos at marami kang realizations din. Maraming matututunan sa ganyang mga may kinalaman sa Panginoon na sinasend dun sa ating GC. Kaya kami ni Sister Christine, we encourage na mag-send kayo ng inyong mga devotion, mag-send kayo din ng mga nakaka-bless na mga stuff na alam nating makakatulong sa atin sa relationship natin with the Lord. So laan ka ng notebook na magagamit mo for your devotion. Brother, hindi naman kasi ako marunong mag-devotion. Bago-bago lang ako nakaka-attend sa Bible study. Eh di mag-search ka. Ginagamit mo nga yung cellphone mo eh. Mag-search ka sa YouTube eh. How to cook chop suey. How to reformat cellphone na nagahang. O di ba? Ba't hindi mo gamitin yan? Di ba sabi ko sa inyo kanina, utilize, maximize yung advanced technologies na meron tayo. Di-search mo sa YouTube, how to do Christian devotion. Available yan all over the internet. Marami kang mababasang iba't ibang types ng devotion. Isa sa ginagamit ko, yung SOAP method talaga, na sinesend din namin minsan sa GC natin. Yan, maraming paraan dyan. Example kung paano ko magde-devotion. Kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, marami ka talagang idadahilan. Diyan mo gamitin yung cellphone mo to search. YouTube mo, nandyan lahat. Yan, kinig ka ng mga worship songs. Sabayan mong kantahin with the heart. Yan. Huwag natin kalimutan yung mga basic. At higit sa lahat, huwag nating kauumayan yung mga basic. Minsan kasi hindi na natin ginagawa yung mga basic at tinitake for granted natin. Bakit? Minsan nauumay tayo sa kung ano yung basic. Kung napapansin nyo dito sa Bible study natin tonight, hindi ako nag-share ng mga Bible verses maliban na nagbanggit ako ng sa Book of James, yung be doers of the word, not just hearers only. Kasi may nilaan akong most basic common Bible verse to end this message. At ano yung common and basic Bible verse?
John 3:16, heart of the Bible. Sabi diyan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes or believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Kapag nasa puso natin yung basic common verse na ito, hindi natin makakalimutan yung marapat sa pinakamataas na honor. Na honor. Kaya maging panata natin sa Diyos itong linya na ipa-flash ko sa screen. Ayan. Sana maging vow, maging panata natin ito sa Panginoon. Hindi ko na po kakalimutan ang mga basic spiritual needs. Your honor. Amen? Kaya kahit sa maikling message, sana meron tayong natutunan, meron tayong baunin sa gabing ito. So, open yung ating pagkakataong ito para sa mga gustong mag-share ng kanilang takeaway. Pwedeng mag-share ano ba yung mga effective practices na ginagawa ninyo para hindi tayo makalimot sa mga bagay na ginagawa natin for the Lord. Sige po, sinong matapang na gustong mag-share ng mga practices nila for the Lord? Wow, andito pala si Sister Maidel. Sister Maidel, mag-unmute ka. And welcome sa Bible Study Bites Online. Sabi ni Sister Maidel, ano ba yun? Kaka-attend ko lang, ako na agad yung tinawag. Sister Maidel, take away mo or anong gusto mong i-share na mga practices na ginagawa mo para mapanatili yung cleaving close relationship mo with the Lord? Kaya? O sige, magtatawag na nga lang ako ibang matapang. Pag kaya mo na, mag-unmute ka lang ha. Sister April, siyempre alam mo na. Hindi daw siya makapagsalita at the moment. Sabi ko na ako eh. Uy guys, pasensya na po kung nagpa-plancha ako ng buhok at nagluluto ng breakfast. Aalis po kasi kami, pasensya. Busy ma'am, pero Ayun. nakakatawa no, umattend pa rin siya sa Zoom. Oo nga kasi last week hindi ako nakapunta. So sabi ko, to go kasi, sorry guys na, nakikinig ako, promise. Ang takeaway ko dyan is, wait lang. Siguro yung basic, make it simple. Kasi, di ba, ako naalala ko to, sabi ko, I need to pray. Alam ko, kailangan ko. Pero, hindi ako nagigising ng maaga. Kasi yun, as a mom, yun lang yung time ko eh. Nasa sarili ko. So, make it simple. Kung gusto mo magdasal, gumising ka ng maaga. Ibig sabihin, matulog ka ng maaga. Huwag ka na mag-cellphone. I mean, guilty ako dyan kasi nag-cellphone pa rin ako or late pa rin ako natutulog. Which is, I'm working on. So yun, sabi ko, Lord, I really wanna, gusto ko nga yun yung point na magigising ako ng maaga, na kaming dalawa lang, tapos, alam mo yun, just make it simple. So, ayun nga. Tapos yung basic na yan, I think, siguro nga pag basic, medyo hindi mo masyadong kinakarir kasi nga, di ba, parang, alam mo na yan, gets mo na yan. Pero, yung importance ng prayer, and the reading your Bible and worshiping. Basic siya pero foundational siya. So, kung hindi ka marunong magdasal, basahin mo yung, hindi ko alam kung sa ulo yung Our Father. Diba? Kasi yun yung foundation. Diba? So, kung hindi ka po na marunong magdasal, yun ang ipagdasal. Tapos, just tailor it on how you, kung paano ka, mag-ano sa buhay mo. Paano i-apply sa buhay mo. Tapos I don't know, ako kasi sa umaga nagtatry ko mag-running tapos maglalakad. Tapos while I'm walking, I'm reading the word. So, hindi siya necessary na nakaupo ako. Kasi dati ganun yung ngayon parang, I don't know, medyo inaantok ako pag sabi ko, Lord, I need to do something else. To be creative because our God is creative. So yun lang. Thank you for reminding the basics, Brother Ren. And, we can just be hearers. Gawin natin. Alam mo yun, minsan, I need to plan everything to pray. Like, just do it. Yun lang. Minsan yun lang eh. Gawin mo lang. Diba? Magising ka lang ng maaga, mag-pray ka. Hindi siya mahirap.
Pero kasi nga hindi siya mahirap, madali lang siya minsan sa likod. So, yun, just do it for me. Ako, yun lang ang kailangan ko. Kailangan ko lang siyang gawin. Hindi na yung mag-overthink ka pa plan mo. Just do it, just wake up early, i-ready mo yung utak na bukas kahit kahit kagabi, late na kami natulog. Sabi ko, no, I need to wake up early today. So, I did. So, yun lang. And then yun nga, mag-attend ka rin sa mga ganito kasi it helps when you have community. So, ayan, yun ang takeaway ko. Praise God. And thank you very much for that, Ate April. Totoo yan, ano? Kung iisipin nga natin, minsan kasi pa nag-i-invite tayo, ito kalimitan na naririnig natin, lalo sa mga nag invite sa gawain na, hey, attend ka sa church, magtatanong sa'yo, anong oras? Pag sinabi mong 8:30 ng umaga, kasi 8:30 yung gawain dito sa amin. Ngayong aga naman, sasabihin na agad ang aga-agad, natulog pa daw sila. Pero kapag sa school, kapag sa trabaho, mas maaga ka doon gumigising. Gumigising ka sa trabaho 4 a.m., gumigising ka 5 a.m. Dahil ba walang sweldo sa church? Yun yung sasabihin natin na ang aga naman. Pero kung ang prayer siguro, ang pagising sa umaga, may sweldo, gigising ka ng maaga para manalangin. Kasi may gain kang pera eh. Kung ang pag-attend sa church, may sweldo, hindi ka a-absent sa pag-attend sa church. Pero lagi bang ang isipin ba natin, laging pera na lang yung magiging drive natin to do something? Dapat yung magda-drive sa atin para maglingkod sa Panginoon, yung love natin sa Panginoon. Ang ganda nun, yung gigising ka sa umaga, tahimik ang bahay, tahimik ang lahat, ikaw at ang Panginoon. Doon mo mas maririnig yung still small voice ng Diyos na mangungusap sa iyo. Yan, thank you very much sa takeaway, Sister April. Next po, sino pong gusto mag-share? Josh, kaya? Hello po, magandang gabi. Rinig. Yep, rinig. Yung sa akin naman bro, ito naman yung turo sa akin naman sa CCF or hindi naman, kasi nagtanong kasi ako sa kanya kung ano ba yung mga dapat, ano ba parang maging routine or kung paano mag-grow spiritually or something na ano ba yung, kasi before is nagpe-pray ako every, parang high school ata ako noon is parang tuwing 8 ng gabi is parang yun yung devotion ko na tawag ito, nag nagpe-pray and then nagbabasa ng Bible. Tapos yun, dahil nga iba-iba nga napupuntahan kong church, so iba-iba rin mga turo. Pero yun nga, yung parang nag-ano ako dun sa kanya na yung sa kanya naman is very flexible. Kasi 'di ba nga sabi sa Bible is about sa prayer is pray without ceasing. So ibig sabihin is ano ba ibig sabihin ng pray without ceasing? So ibig sabihin kahit saan pwede kang mag-pray. Kahit nasa workplace ka or kung ano man ginagawa mo, pwede kang mag-pray. Parang ang turo niya is kahit saan ka man magpunta kasi ang prayer time niya is kapag yung pag ano kasi siya, nagmo-motor kasi siya eh. So kapag may mga pinagdadaan siyang problema is kapagka may pinagdadaanan siya or may something na gumugulo sa kanyang isipan, yung iba kasi 'di ba napunta sa kwarto para mag-pray. Siya naman ang ibang ginagawa niya, naglo-long drive. Parang ang kwento niya nga sa'kin parang nagba-bike ata siya or something or nagmomotor. And then yun, nagpe-pray siya, kausap niya daw si Lord. Hindi niya namalayan ang layo daw ng narating niya. So gano'n. So kumbaga para sa kanya flexible na anytime puwede kang mag-pray kay Lord, and napakaganda ng topic ngayon na kasi minsan yung kung ano pa yung basic, siya pa yung nakakalimutan natin. Like yun nga, yung about sa prayer, word of God, and guilty rin ako diyan kasi dumating nga sa punto ng buhay ko na hindi rin nakakapagbasa ng Bible. Pero ang sa'kin sa Bible reading ko, araw-araw ako nakakapagbasa kasi pero hindi yung buong chapter or something. Nakakabasa ko yung devotion, ano lang, yung Bible verse lang, verse of the day. Kasi meron akong application sa Bible na daily verse. So, yun ang nababasa ko araw-araw. And yun nga lang, mas better kasi na mabasa talaga natin yung Bible from Genesis to Revelation, which is hindi ko pa nagagawa hanggang ngayon. Na 30 years old na ako, hindi ko pa nababasa yung Bible, which is parang nakaka-guilty kasi 'di ba na dapat
as a Christian, alam natin na kailangan natin magbasa ng Bible. Alam naman natin ito dapat ang gawin pero natin magawa-gawa. Kaya guilty ako doon, and salamat din sa reminders na ito na dapat nga na talagang ang tawag dito, gawin natin yung basic dahil sa basic na yun ay maging pundasyon natin talaga sa pag-grow sa Panginoon. And ayun yung akin. Praise God. Thank you for sharing that, Kuya Josh. Totoo naman yun, sa pagde-devotion, wala namang sinasabing, ito yung tamang pattern ng devotion. Kasi kami ni Sister Christy, nabuhay kami sa, ganito yung tama, ito lang yung magaling na paraan. Dapat ang babasahin mo, 3 chapters a day. Nabuhay kami sa ganung pamamalakad. Pero when it comes to devotion, kung ano yung effective sa'yo, na nagpapalapit sa relationship mo with the Lord, yun yung gawin mo. Lalo't kung alam mo naman na ito ay biblical, nasusunod naman yung kalooban ng Panginoon, do that. Sabi nga ni Ate April kanina, be creative. Ayan, kasi ang Diyos daw na pinaglilingkuran natin ay creative. Kaya nga iba't iba yung pagkakalikha sa atin. We are created uniquely. Merong talagang yung creativity ni Lord na hayag sa mga pagmumukha nating lahat, di ba? Ayan. Kaya yun, naalala ko din si Sister Day, sayang wala Sister Day ilang beses ko na rin na-share yun dito, sa pag-share ng Word of God, you can be creative. Nung nandun siya sa office namin dati, as a nurse, naglagay siya ng jar, tapos nagprint siya ng mga Bible verse. With that, nakakapag-share siya ng Word of God kasi bumubunot din yung mga pasyente ng Bible verse. So nakaisip siya ng creative way for her to share the Word of God, which is effective. Kasi laging ubos yung nandun sa jar niya nung time na yun. Yan, kaya gamitan din natin ng creativity kahit yung paglilingkod sa Panginoon. Walang masama sa bagay na yon. Kasi minsan tayo nasanay sa mga conventional na bagay, hindi natin nakikita na malawak ang pamamaraan ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Sige, Sister Tin, kung may gusto pong Ate Annalisa, sige po. Nag-raise si Ate Annalisa. Go po, Ate Annalisa. Hi, Ate Annalisa. And belated happy birthday po. Thank you. Tapos ako din sa kahit late ako. Sige po. Medyo mahina pa, Ate Annalisa. Mahina lang. Yan, okay na? Apa. Pasensya na late kasi. Pero, praise God. Matapos ako dun sa natin. Kasi minsan, yung prayer talaga. Pag pagod tayo, minsan nakakalimutan natin magdasal sa Kanya. So, that time, minsan nagigilty ka eh. Kasi, sabi ko, Lord, sorry, hindi ako nakapag-pray ngayon. Tapos, yung matuto ka rin palang magbasa ng salita through spiritual. So, that time na naka-attend ako dito sa Saudi, kasi dito ako naging Christian. Apa. Dahil lagi ako, Apa. yung Catholic. So, minsan kukuha ako sa simbahan na pag-open prayer, sabi ko, Lord, na-assign ako ng prayer sa Friday. So, sabi ko, ano gagawin ko ngayon? Relate. So, ang gagawin mo pala yung relate. Tapos sabi ko, mag-pray ka sa kanya na tulungan kanyang mag-pray. Kasi, inaamin ko sa sarili ko, sa tanda ko nito, hindi ako marunong mag-pray. So, at that time, nung matuto ka na palang mag-udasal sa kanya, doon ka talaga iiyak na hihingi ng taimtim na panalangin sa kwarto mo. Kasi minsan, kahit na pagod siya, minsan lahat dapat tayo humingi ng pasasalamat sa kanya. Yun ang importante sa kanya na hindi natin makalimutan yung magbasa ng banal na salita, tapos yung a-attend ka ng worship. So, masayang-masaya ako dahil dito ko talaga natutong magpansab pag-fellowship, ganyan. So, praise God dahil dito ko talaga siya nakilala. Dahil siya, hindi yung Panginoon ang naghanap, kundi tayo yung naghanap sa Kanya. So, praise God. Yun lang po ang totoo.
Yan, thank you po Ate Annalisa dun sa takeaway, no. Sinabi ko kanina relate. Kasi nung bago-bago akong Christian, 2014, pag na-attend ako ng prayer band, isa sa reason kung ba't ayoko umattend ng prayer band, kasi nagtatawag ng magpe-pray. Halimbawa, lahat kami nandoon, nakapalibot kami, nakaikot. Biglang, ipag-pray po natin ang bansang Israel, pangunahan tayo ni Brother Ren. Yun yung pinaka-ayoko sa lahat kasi hindi ko alam kung paano mag-pray. Kaya dati kapag patapos na yung isang prayer item, magtatawag na sa susunod na item, takbo agad ako sa likod ng sa may CR, or takbo agad ako sa likod ng poste ng church para hindi ako makita nung nagtatawag. Kasi hindi nga ako marunong mag-pray. Binanggit din to ni Sister April kanina. Kapag feeling natin, ay hindi naman kasi ako marunong mag-pray. Kung feeling mo hindi ka marunong mag-pray, makipagkwentuhan ka sa Panginoon. Prayer yon. Just be honest kung paano ka magsalita. Maging honest ka sa Panginoon kasi wala naman tayong maitatago sa Panginoon. Kung paano yung way mo, kung yun lang yung kaya mo, abot yan ng Panginoon. Walang hindi kayang abutin ng Panginoon. Bakit? Siya kasi yung pinakamataas sa lahat. Kung yan lang yung kaya ng vocabulary mo, abot na abot yan ng Panginoon. At siya na yung babago sa paglipas ng panahon, siya na yung babago sa paraan ng pananalita mo. Huwag nating isipin, baka mali itong words na magamit ko sa Panginoon. Ayan, naiintindihan niya ng Panginoon na yun pa lang yung abot ng vocabulary na mayroon ka. Kaya kung hindi mo alam paano manalangin, lahat naman tayo tinuturuan pa rin ng Panginoon kung paano manalangin. Makipagkwentuhan ka sa Panginoon. Sabihin mo lang sa Kanya lahat ng gusto mong sabihin. Nung ako nga unang attend ko sa Christian church, pag uwi ko sa bahay, ang prayer ko sa Panginoon, Lord, totoo ka ba? Kung totoo ka, ba't di kita nararamdaman? Ganun yung prayer ko kasi hindi ko naman kilala yung Diyos na dapat kong dalanginan nung time na yon. So, ayan, simulan mo sa basic. Kung ano yung basic words na kaya mo, doon mo simulan yung panalangin mo. Ayan. Thank you po, Ate Annalisa. Sister Tin, inibigay ko na sa iyo ang pagkakataon. Take away muna. Alright po. So, before I share my takeaway 'no, basahin ko lang po Oo yung nga, nakita ko rin nga. shinare Sige, go dito po ahead. ni Ate Maybell dito sa ating chat box. Sabi niya, um, "Intimate moment ko talaga sa Lord is when I isolate myself, going to quiet place and just being silent, hearing His word. Siya lang muna magsasalita. And every morning, Bible reading and worship, tas devotion sa gabi. And consistency is the key. Small steps matter. Share ko lang din pala, I have alarms sa phone ko maghapon and whenever nag-a-alarm yun, nire-remind ko yung sarili ko the whole day every 3 hour siya. Every 3-hour alarm siya para 'pag busy ako sa ibang bagay, I am reminded what really matters. Wow, nakaka-bless po Ate Maydel. Sabi din naman ni Ate Jess, basic ang pag-attend sa church, mas maraming sweldo as in blessings from God ang mare-receive natin. Amen to that, Ate Jess. Ayun po, thank you po sa pag-share niyo po ng inyong mga takeaway kahit po sa ating chat box. So, my take from here dito po sa message na shinare po sa atin ni Brother Ren. May naalala lang po ako dun sa ano 'no, sa pakikipag-usap sa Diyos. Yung own vocabulary. Kasi minsan ano, iniisip natin kailangan ba do we have to be very formal to God na ano, tawa si brother ano. Do we really have to be very formal to God na, kakabahan ka like you are talking to your boss or like you are talking to, the President of the Philippines, the President of United States, 'di ba? So, kailangan, yung tingin nga sa atin ni Lord as Christians, ang sabi sa Bible, we are His children. Paano ka ba nakikipag-usap sa tatay mo? 'Di ba kapag nakikipag-usap ba tayo sa tatay natin, ano, may script dapat, may pattern dapat ganito, 'di ba? 'Pag nakikipag-usap lalo na po advance Father's Day na po pala, ayan. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay na nandito. Pero kapag nakikipag-usap po sa inyo yung mga anak niyo lalo na batang maliliit 'yan, hindi po ba ano sila, parang minsan lalo na kung close kayo sa kanila
kwento sila sa'yo, ano yung nararamdaman nila kapag may masakit sa kanila, alam nila nandiyan ka, nandiyan yung presence mo, eh, alam nila ipagtatanggol mo sila, alam nila may gagawin kang paraan para ma-ease yung pain nila. 'Di ba, ano sila, very vocal sila dun sa nararamdaman nila. So, ganun yung encouragement sa atin ni Lord when it comes to talking to Him. It is not necessarily meeting ka kay Lord. Hindi eh. It is just a conversation with God, with what's happening with your life. Update mo lang siya. Ano masakit, anak? Anong bago sa atin? Sabihin mo lang, ano kailangan mo? And that's how God wants you to talk to Him. Ayun. So, isa pa po sa take ko, and last na po ito, as someone na marami pong ginagawa, hindi lang po sa bahay, ah, sa ministry na din po, and may karanasan po maging isang full-time worker sa church. Isa po sa nane-neglect po din namin ay ang basic things. So, we are doing very may mga complex things kaming sinasaalang-alang sa ministry. May mga things kaming kailangan kami lang gumawa kasi kami yung nagpapagamit doon. Kami yung kailangan mag-function such as preaching. Ayun po. Meron po kaming mga function as that, worship leading. Minsan may mga tumutugtog ng instrument. Counseling, hindi po lahat ng tao sa church may capability na gawin yan. But every one of us has been given by God the capability to read the Bible, to pray, and to worship Him. And that is the very basic thing for us to do. And as someone na very busy na din pagdating sa ministry, ito ang very guilty din po ako na nane-neglect ko ay yung basic things. So, I was reminded once again na ito yung mga bagay na nagmamatter talaga kay Lord. Kasi it builds you eh. Hindi after si Lord kung ano yung ginagawa mo para sa ibang tao, para sa Kanya. Although, mahalaga yun. Yes, mahalaga yun. Pero what matters most to God is you, yourself. Yung character mo, yung kalagayan mo sa harapan niya. And mawawalang kabuluhan yung mga ginawa mo para sa Kanya kung hindi ka mismo maayos. And these things na basic na pinapagawa sa atin ni Lord, ito yung mag-aayos sa atin eh. Ito yung magre-restore sa atin ng strength. Ito yung magre-refill sa atin. Ito mag-fuel sa atin sa bawat ginagawa natin para sa Kanya. So if we neglect these things, how can we do more for Him? So let's always go back to the basic. Kahit basic lang yan. Yan yung SOP na hindi natin dapat kalimutan. Hindi natin dapat pabayaan. Yun lang po. God bless Amen. po. Parang sa maikling salita, no, wag maliitin ang basic. Praise the Lord. Sa oras na ito, tayo po ay mananalangin. Let us close our eyes at i-meditate natin yung ating napakinggan. Manalamin tayo doon sa Word of God, sa message na napakinggan natin tonight. Maging sa mga insightful takeaways na ating napakinggan. Kamusta yung mga basic sa buhay mo? Basic spiritual needs. Kamusta yung buhay panalangin? Kamusta yung devotion mo sa Panginoon? Kamusta yung paraan mo ng pag-worship kay Lord? Naalala mo pa ba? O masasabi mo, sorry Lord, nakalimutan ko na po your honor. Kung guilty tayo na may mga bagay tayo nakakalimutan, hingi tayo ng tulong sa Panginoon. Lord, tulungan mo po ako na lagi kong maalala yung mga basic, na lagi kong pahalagahan yung mga bagay na ito, pananalangin, paglalaan ng time for your word, pag-worship sa iyo, Panginoon. Bagaman ito po yung mga basic na dapat naming matutunan as Christians, hindi ko po ito gagawing bara-bara.
Hindi ko po ito babaliwalain, Panginoon. Kundi papakita ko sa basic pa lang pwede mo na akong pagkatiwalaan, Panginoon. Sabi sa mga salita, ang napagkakatiwalaan sa kakaunti, ang napagkakatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan mo sa malalaking bagay. Paano mo ako pagkakatiwalaan, Panginoon, kung basic pa lang, hindi na ako consistent, hindi ko na magawa. Kaya Lord, narito kami, nagpapakababa sa iyong harapan, nagpapasiyasat ng aming mga sarili at ng aming mga puso. Pwede kang mag-pray sa Panginoon sa oras na ito, sa vocabulary na mayroon ka. Abot yan ng Panginoon. Sige, pray po tayo sa Panginoon gamit yung ating mga bibig kahit sa kaunting saglit lang. Hallelujah, Jesus. We bless your name, Father God. Hallelujah. Heavenly Father, in the name of our Lord Jesus Christ, Lord, maraming salamat po sa iyo sa gabi pong ito. Salamat po, Lord, dahil napakabuti mo sa buhay namin. Salamat po, Lord, sa lakas, sa oras na patuloy na binibigay mo sa amin, Lord. Kahit po sa mga pagdalaw mo sa amin. God, we believe na hindi lang po tuwing Bible studies, hindi lang po tuwing church services, gusto mo kaming dalawin. We believe, God, that even in our personal lives, even in the secret places where we are, Lord, in our rooms, kahit po Panginoon sa mga biyahe na meron po kami, Lord, sa mga nagko-commute, kahit po sa aming workplace, God, we believe that you want to visit us there. You want us to feel your strength, your presence, God. Lord, patawarin niyo po kami kung nakakalimutan po namin na ito pong mga bagay na ito na tinitingnan po namin na araw-araw naman na pwedeng gawin at pwedeng ipagpabukas at ipagmamaya ay pilit po ay nakakalimutan na po namin. We are praying, Lord, na patuloy po yung Holy Spirit mo ang mag-convict sa amin araw-araw, magpaalala sa amin na gusto mo kaming kausapin, na gusto mo na kami po ay laging magbasa ng iyong salita, na kami ay magsumamba sa iyo. We are praying, God, na ikaw po yung patuloy na kumilos sa aming mga buhay. Every day, God, we may have an encounter with you, na araw-araw din, Lord, maranasan po namin yung pagpapalakas na galing sa iyo. Kasi Lord, araw-araw din po may battle po kami. Araw-araw po, Panginoon, may atake po sa amin ng kaaway na dyablo. Araw-araw, Panginoon, may mga ginagawa kaming nakakapagod. May we always remember na nasa iyo lang, Lord, yung strength na kinakailangan po namin. Kaya mga basic na ito ay huwag po namin kalimutan. Lord, thank you rin po dito sa mga members ng Bible Study Bites Online na naka-attend po tonight and yung mga bago pong attend. Thank you, Lord, for their lives. Thank you, Lord, sa mga patotoo mo sa buhay nila through this platform. Thank you, Lord, doon sa mga testimonies na naririnig po namin. Thank you, God, doon sa mga mabubuting bagay na ginagawa mo para sa kanilang mga buhay. We're praying for continual protection, comfort, peace, healing,
breakthrough in their lives and blessings. Lalo na po yung mga nasa ibang bansa, malayo sa kanilang pamilya, God. We pray na ikaw po yung mag-comfort sa kanila doon. Ikaw po yung mag-alaga sila kanila doon at ikaw po yung magbigay sa kanila ng peace tungkol po sa pamilya dito sa Pinas. God, we are also praying for Brother Ren na ginamit mo tonight. Ikaw rin po yung magpala sa kanya. Give him more wisdom, give him more strength para po magpagamit sa iyo. At Lord, ikaw rin po yung magbigay sa kanya ng lahat ng kanyang pangangailangan. And Lord, since we are celebrating Father's Day, God, we just want to pray for every father in the room tonight. Ikaw po yung patuloy na magpalakas, Lord, sa haligi ng bawat tahanan na meron po sila. Ikaw po, Lord, yung patuloy na mag-bless sa kanila ng strength. God, ikaw po yung patuloy na mag-reveal ng iyong sarili sa kanila as a father. Na ikaw po yung maging example nila, Panginoon, how to lead their family to you. We are praying, Lord, na ikaw po yung patuloy na magbigay sa kanila ng lahat ng kanilang kinakailangan in all aspect of their lives, to be good fathers to their children and to be good husbands to their wives. Lord, may you continually bless them. Ikaw po, Panginoon, yung maggawad sa kanila ng kaukulang gantimpala doon sa paggawa nila ng best nila, though it is not perfect, God. But Lord, I know that they are doing their best to be the best fathers in their homes that there could ever be. Kaya po, Panginoon, reward them of all their efforts. Reward them, God, of all the things that they are giving to their family. At sa iyo ko lang, Panginoon, pinagkakatiwala sila and this platform and everything, Lord, sa iyo po naming mga kamay ibinibigay. Maraming salamat sa iyo. Purihin ka. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise God. So, manatili po saglit na para po sa ating mga announcement. Patuloy po yung ating Bible Study Bites online every Saturday. Napaisip pa tuloy ako. Every Saturday, 11:30 p.m. So, mag-a-announce po kami when is our Thursday Bible study. More or less, ito po ay laging by the end of the month. And week of the month, ito po ay nagiging Thursday. And patuloy din po ang ating pag-encourage sa inyo. Kung kayo po ay walang local church na inaatanan, you may send to us your tithes offerings. And ipadi-disseminate po yan sa amin ni Brother Ren, sa aming mga local churches. Doon po namin ilalagay ang mga receipts na ma-receive po namin from you. And at the same time, patuloy po yung ating mga basic things na ginagawa po natin yan kalilimutan. Lagi po tayong mag-aral sa salita ng Diyos. Lagi po natin kausapin sa Lord. At wag po natin kalilimutan mag-worship palagi sa ating Panginoon. And happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay na nandito sa ating Bible Study Bites online. May nakalimutan ako, Brother Ren? Picture taking na po tayo. Open niyo po Okay. yung mga camera po ninyo, magpipicture po tayo. Happy Father's Day kay OM James, Kuya Marvelous, kay Kuya Bon, kay Kuya Leo. Kuya Happy Bon, yung takeaway mo, pag in-upload ko tong video, i-send mo dun sa group, sa chat ha. Yung takeaway mo dito. Sige po, pipicture po tayo. Buksan niyo po mga camera ninyo. Galing naman ni Rain, gising pa. Sige po, pipicture na po ako ha. Ngiting tagumpay. 1, 2, 3. Wait lang po ha. Isa pa po. One more time. Say alugbati. Favorite mo yung alugbati. Wait lang po ha. Isa pa. Snipping tools kasi yung gamit ko. Wait lang po ha. Sa mga gusto pang humabol, pwede pang humabol. Live na Ayun. live po tayo. Game. 1. One pa lang ha. 1, 2, 3. Ngiting tagumpay.
Okay na po. God bless po sa ating lahat. God bless po. Attend po tayo sa gawain Sunday. God bless po. Good night Bye-bye. po and God bless. Ingat Straight po. in Ingat Skype. po yan. Sige, saglit. Saglit na Skype. God Bye-bye po. bless. Happy Father's Day.